Magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan. So, pasensya na po kayo. Marami pong ginawa kanina, kakapasok ko lang po. And as usual po, ako na naman po yung magiging mentor ninyo ngayong araw na to kasi ah, hindi pa po natapos yung ah, bali, ano po, gagawin po ng brother ko, kasama po yung mother ko. So, ayan. So, right now, naka-mute po kayong lahat. And para po tuloy-tuloy muna yung ating discussions, ayan, hindi ko po muna kayo i-allow na to unmute yourselves. Pero pag meron po kayong mga katanungan mamaya, ay maaari po nating i-raise kasi um, Sir Benji po ay assures naman na nahahabol po siya sa ating mga discussions mamaya. So if you have mga questions po, may mga katanungan po kayo or gusto po ninyong i-clarify, ay pwede nyo po nating i-raise po mamaya sa kanya po. Ano po? Ayan. So, bago po tayo magsimula, as always po, bigyan po natin ng parangal ang ating Panginoon. Ayan, so let's all bow down our heads and let us pray. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na to na binigay po ninyo sa amin. Tunay po na kayo po ay napakadakila, Panginoon. And salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo po kaming um, ginather, Panginoon, para po mag-aral. At itinataas po namin sa inyo ang mga mag-aaral po namin na bigyan niyo po sila, Lord, ng knowledge and wisdom at saka po ng retentive mind na para po maintindihan po nila at masaisip ah, ang mga aralin po namin sa araw na ito. At we just entrust to you, Panginoon, ang the rest of our lesson for today. And we surrender everything to you. All this we ask and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. Okay. So, ah I believe na lahat ho ba nakatake na po na unit test? O, ayan. Desiree, nag-raise siya ng ano, yeah, thumbs up. Okay, very good. Pero yung mga iba naman po, no pressure, it's okay na hindi po kayo nakatake. So, ayan, si Albert din, na nakatake na rin siya. Ayan, si Angeline and the others. Ayan, si May, Rosa, Jerilyn, Eva. Okay, so yeah. Anyway, so I do believe naman po na I don't know with Sir Benji what to do sa mga hindi po nakatake ng unit test. Ayan. So as what we have always been telling you, no, mga kapatid, na ang mga test po natin ay walang pressure po ito. Okay? So hindi naman po namin inaasahan na you will get perfect kasi ilang araw pa lang naman po tayong nagsasanay. At saka yung iba po, kahapon pa lang natin na pag-usapan, hindi po ba? Or in the past few days, siguro mga 2 araw pa lang, 3 araw pa lang. So hindi po talaga natin ine-expect na lahat ho yan ay ma-absorb po natin. Okay? So in due time po, total, we still have 4 months or 4 to 5 months to go para po mapag-aralan po natin lahat. Lahat po, mabalikan po natin lahat yan. And along the way, magkakaroon po tayo ng mga tawag nito, yung ating pong study habits. Ma-acquire po natin yon. Kasi tayo po, kanya-kanya naman po tayo ng style pagdating po sa pag-aaral. Meron pong iba na more on memorization, pagkatapos nila ina-apply. Meron naman din pong iba na both
parang memorize nila at the same time, ina-apply po nila. And that is also very good. So, kanya-kanya po tayo ng style. So, yeah, no pressure po talaga. But, okay, eto po eto. Dito po sa AUSA, hindi po namin kayo i-baby. Sa totoo lang. Kasi, ang ano po, eto pong pag-take po natin ng exam, kanya-kanya po ito. Di po ba? Hindi pwede na ako po yung magti-take on your behalf. So, kayo po talaga to. What we're doing right now is actually we're just helping you guys, helping you na matap nyo po itong exam, na maipasa nyo po itong exam na to. Kasi this is for your own benefit. Para po ito sa inyo. Makakatulong po talaga ito sa inyo. And this is for the rest of your life. So, ano man po, ano lang naman po yung 4 to 5 months na sacrifices. Let's set time para po dito. Ibuhos na po natin ang lahat. Okay? To pass this once and for all, to top this once and for all. And hindi po imposible yan. Actually, as what we have always been telling you in the past, meron pa po tayong kapatid na blind who topped the exam. Okay? Marami na po. So, it could be you this year. Okay? So, i-claim po natin yan. Ayan. So, uh, to recap lang po of what we have learned before, yun nga po, yung we have learned about yung mga physiological effects ng massage. Meron din pong psychological effects ng massage. Okay? So ano nga po nga yung difference ng physiological at psychological, no, effects of massage? So when we say physiological, ito po yung it's more on what the massage is being done sa ating pong katawan, sa ating organs, sa ating organ systems. And that is physiological. Okay, psychological naman po is how it is being affected. Tayo po, yung ating pong emotions. Was it good? Na-relieve po ba tayo dun sa massage? And that's psychological. And then we also talked about yung indications and contraindications. Minsan, katulad niyan, hindi pa po tayo talaga yung deep into massage therapy, ito sa pag-aaral natin. Kaya minsan, ano yung nag-iisip tayo, ano yung indications? Ano yung contraindications sa massage? Okay, when we say indications, no, yun po yung pwede, possible na gawin, okay? Sa atin pong client or sa atin pong patients. When we say contraindications, yun po yung hindi natin pwedeng gawin. And sa napag-aralan po natin, meron po mga certain conditions sa katawan or physically sa tao po na kapag meron po silang ganun klaseng condition, like for example, may sakit po sila at yun po, di po ba nakita niyo naman po na naka-indicate po dun kung pwede po silang i-massage, which is indicated, or hindi po pwede silang i-massage or contraindicated. And we also learned that sa contraindicated, there are okay? Two groups. Yung absolute and the other one is locally contraindicated. Yes. When we say locally, yun po yung pwede siyang i-massage, pero hindi siya pwedeng i-massage doon sa portion na may karamdaman siya. Okay. Pag sinabi po natin absolute, okay, that means whatever happens, hindi po natin pwedeng galawin yung ating pong pasyente. Okay, and that is very important po. Okay, please bear that in mind, lalo na po itong absolute contraindicated. Kasi once na may license na po kayo, and then minasahin niyo po yung ating pasyente, and then meron po pala silang existing condition na hindi sila pwedeng imasahe, and something happened to them, ayun, pwede pong i-revoke ang inyo pong license.
Okay, so we have to be careful on that. Anyway, so mapag-aaralan naman po natin lahat ng yan sa mga susunod po ng mga araw. So, wag po kayong ma-intimidate. Okay, we'll just have fun. Okay, etong ating pag-aaral, pagsasanay po na to is parang, chill-chill lang tayo. Okay, and at the same time, na pag tayo lang, and oras na po ng pag-aaral natin, which dapat mag-set aside tayo kahit isang oras sa isang araw, ay we really have to be serious about this one. Okay, ayan. So, punta na po tayo sa ating module. I don't have slides for today, pero I probably po si Sir Benji, i-expound niya po itong ating pag-aaral pag dumating na po siya. And alam ko po na may na-prepare na po siyang slides for this one. Para lang po magiging mas klaro po sa lahat yung ating pong pag-aaralan. Okay? Ayan. So, module, ano na po tayo? Sa practical application of massage therapy. Okay. Now, actually, pag sinabi po kasi nating massage, okay, minsan iniisip natin, massage lang yan, it's okay. Parang hindi natin talaga binibigyan ng pansin. Actually, ang massage po, it can constitute po two elements. Ang massage po is both science and art. Okay? Bakit siya sinabing science? Okay, kasi pansinin po ninyo, hindi po ba kung meron na po kayong, kung nakita niyo po yung ating curriculum, kung ano po yung pag-aaralan natin, makikita po ninyo doon na pag-aaralan po natin ang anatomy. Meron pang physiology, meron pa po tayong microbiology, meron pa tayong pathology. So, that means na importante po na mapag-aralan natin ang mga bagay-bagay na yon, and that's under science. Okay? Kasi napakalaking relationship po ng mga bagay na yon pagdating po sa ating pagmamasahe. And the second element po ng massage is art. Yes, it's an art. Okay, massage is an art. Why? Kasi ang pagmamasahe po natin, hindi po ba, it's an expression of ourselves. Okay? So yun po yung na-appreciate po natin yung what talents we have, at tapos sinishare po natin sa ating mga clients. Okay, so which is actually ako po I do believe really na it's really an art, kasi minsan pag halimbawang kahit na I'm waiting, no, pag nagpapamassage po ako, I'm waiting, ganon, and I do frequently actually go to blind massage. Yeah. I have really high regards. Saludo po ako talaga sa mga blind massage natin ng mga kapatid. Sa totoo lang po. And ayan. So, pag nakikita ko po, alam mo, and I do not know kung nararamdaman nyo rin or nakikita nyo din, parang na-assess ko kung sino sa kanila yung ang puso nandun sa pagmamasahe. Alam nyo yon, yung parang they really care about sa outcome ng pagmamasahe nila. Yung bang nakikita mo talaga na they care about yung how they massage. Alam mo yun, kesa yung iba na nakikita ko na I don't know, nafe-feel ko lang na parang mechanical yung pagmamassage nila na, unahin ko to. Okay, itong susunod. Parang ganon. And sometimes, nung nakikipagkwentuhan, yung parang ganon. And okay lang yung hi, hello siguro. Pero yung parang matagalang kwentuhan, ayan. So, that is why when I see ating po mga kapatid nagmamassage at ang galing-galing nila, nakaka-appreciate po yun. Especially pag ikaw na po yung minamassage. I know na nararamdaman nyo din po yun. Ayan. Now, let's go now to the learning objectives ng atin pong module na to. Okay, number 1 is, nakalagay po dito, identify and explain massage therapy processes.
Ayan. So, identify and explain. Ibig sabihin po nito, sa ating po pag-aaral ay pag-aaralan po natin, yun po mga iba't-iba't pong proseso ng pagmamasahe. Uh, Actually, ito pong ano na to, ang module po natin na to is really very, very important po. Kasi kasama na po kasi dito yung oral and practical massage. Okay? So, which is included po. That is 50% po ng inyo pong examination. Oral and practical examination. So, dito po mapag-aaralan po natin yung kung ano po yung unang gagawin, ano po yung mga susunod, at ano po yung huling gagawin natin. Next objective, know and apply various massage strokes, variations, and sub-variations. Ayan. Okay. Yeah. I know na familiar na kayo sa mga 5 basic strokes of massage. Okay? So, yan po, yung mga iba na mga bago na hindi pa familiar, wag po kayong mag-alala dahil we'll make sure po na pag-aaralan po natin yan. Excuse me. At saka ano po kayo, makaka-cope up po kayo sa mga nagmamassage na po talaga. Okay? Kaya lang po ang aking advice, mag-double time po tayo sa mga hindi wala pa pong experience. Ano po? Kailangan na po talaga double effort po tayo, mag-triple effort po tayo para po makasabay po tayo sa kanila. Okay? Ayan. So yeah, yung mga different strokes of massage, di po ba? Ano nga yung una? Yeah, sorry po, wala pong slides ngayon. Mamaya po, pag nakahabol na po si Sir Benji, pasensya na po kayo. Wala po tayong slides ngayon. Mamaya po, ipe-present po niya yun po mga slides. Probably, hindi na po as detailed ng kagaya po ng pag-explain ko po ngayon. Ayan. So, for those of you na meron na pong manual, pwede na po kayo doong mag-rely po. Okay? Now, ang next po natin, which is the last na objective po, know how to conduct massage therapy using the tools prescribed under the Licensure Performance Protocol or LPP. Ayan. So, tuturuan po namin kayo kung paano, ano po ang mga gagawin ninyo, ang pagkasunod-sunod po ng oral practical examination according po doon po sa DOH po natin na pamantayan. Ayan. So, all right. Now let's go to the definition of terms. Okay. Application, number 1 po dito is application. Nakalagay po dito, application is a process of applying something such as healing agent or lotion into the body, especially the skin for soothing action. Ito po yung application. Hindi po ba pag nagmamassage tayo, tinatanong natin sa ating mga client, ma'am, ano to? I forgot the term. Ma'am, gusto niyo po ba ng dry massage or what's the other term again? Yeah, kung magpapalagay po ba tayo ng Oil, ma'am. Yeah, ganon. So, ito po yung application. Okay? Application of applying something. All right. Number 2, assessment. Assessment is an evaluation of the health status of an individual by performing a physical appraisal after obtaining a health history. Okay, assessment. Ito po talagang kailangan po. This is, ayan. Okay. And this is also included po sa atin pong practical examination ng assessment. Okay, i-evaluate po natin sila. At saka there are actually different kinds of evaluation. Malalaman po natin yan mamaya. Okay? Assessment po if they are indicated or contraindicated po sila for massage. Okay, number 3 is documentation. Pag sinabi po nating
chronological written account. Okay? Documentation na po yun. There's no other word for that. Okay? Chronological written account of a client's assessment and management that includes the client's medical history and complaints, the therapist's physical findings, the results of assessment and procedures, and therapeutic procedures. Okay, sa madaling salita, dito po lahat nakasulat. Meron po actually binibigay po na form. Okay, ang DOH. Actually, ang tawag po yun is SOAP. SOAP form, kung hindi po ako nagkakamali. It's subjective, objective, assessment, performance, something like that po. Okay? Yeah. So, lahat po ng na ano po natin, na-gather po natin na observation, ganyan, assessment, kung ano po yung nakita natin na observation, na-assess po natin yung ating client, dito din po natin ilalagay kung anong mga strokes po ang po pwede sa kanya or kung anong treatment po ang pwede sa kanya. Okay? So, ito po yung documentation. Next po, let's go to the number 4 is massage therapy. Okay, massage therapy refers to a system of assessment, evaluation, and manual application techniques used in a scientific manner. Okay. So, massage therapy, it is a combination na po. It is a combination of assessment, pag-assess po natin sa kanila, okay? Pag-evaluate po sa kanila if they are fit for massage, and yun pong application, kung ano po ang dapat na what kind of strokes po ang dapat i-apply sa kanila. Yan po ang massage therapy. Okay? Ayan, used in scientific manner. And that is very important, ha? Okay. Next, doon po tayo sa number 5, palpation. And I do believe na familiar po ito sa inyo dahil nandun po ito sa ating exam. Our first exam, yung palpation. So, actually, palpation here is an assessment of the body by touching or pressing with the fingers or the palm of the hand. So, hindi po ba yung, eto, ganito, di po ba? So, that is palpation. Yung mini-measure po natin yung number ng heartbeat. Okay? So, that is palpation with the use of our fingers. Ayan, number 6 naman po, range of motion, which is ROM. Range of motion is the extent of movement of a joint from full extension to full flexion, measured in degrees like a circle. Okay, bakit po mahalaga na matutunan po natin ang range of motion? Okay. Actually, important po yan kasi like for example dito sa wrist natin, ito na lang po yung example natin. Alam natin kung ano po ang extent na pwede pong gawin sa wrist. Okay? Ang wrist po natin pwede nating i-bend forward. Actually, that is flexion. Tapos i-bend backward, that is extension. Mapag-aaralan po natin yan, wag po kayong mag-alala. Okay. So, ngayon, pwede din po siya na circumduction, yung parang in circle. Pero, magagawa po ba natin ito sa joint ng ating elbow? Lahat po ba magagawa sa joint ng elbow natin? Hindi, di po ba? Hindi pwede yung too much na extension. Mababali po yan. So, dapat pag-aralan, importante po na talagang pag-aralan natin ang mga bagay-bagay na to. Kasi pag hindi po natin alam, baka magkabali-bali po yung mga buto ng ating pasyente. Alright? So, that's why we also need to study all these movements. Okay? So, range of motion. Next is sensory assessment. Actually, there are two kinds of assessments. So, dito, we have sensory assessment and we have visual assessment. Okay. Pag sinabi po nating sensory assessment, it says here, it is the process of appraisal using the senses. Okay? So, we have actually 5 senses, but I'm not really sure no, kung magamit po natin lahat yon. In a scientific and documented manner. Okay?
So yeah. So using one example here is the simple pain assessment tool, representing the worst pain ever experienced with a patient. All right. So yeah, using our sense of organs, like sa sensory natin, di po ba yung ating skin? Yung skin po natin, it could feel pain. So there are certain tools po na pwede po natin gamitin para po malaman natin yung extent po ng pain niya o extent po ng injury. Okay, next is stroke. Okay. No, pagdating po ng stroke, hindi po yung stroke na ano po ha, na na-experience po ng mga may sakit sa puso. Okay, pag sinabi pong stroke dito po sa massage therapy, it's a single, uninterrupted, and complete movement or process. Again, this is ang pinaka-important word po dito is single, uninterrupted and complete movement or process. Okay? But this is repeated in a back and forth motion on the surface or deeper structure of the body. Okay? A hand or a tool is used. Okay, stroke. So, lahat naman po tayo familiar dito sa strokes na to. Okay? Like, as what I have mentioned kanina, sa ating pong Swedish massage we are going to do po sa exam. There are 5, di po ba? And they are, for those who are familiar, effleurage, Petrissage, massage, friction, friction, tapotment, and vibration. Okay. So, yun po ang mga different strokes of massage. And I know most of you are so familiar with this. Hindi nyo lang po alam na, ano pala to? Effleurage pala tong ginagawa ko. Tapotment pala tong ginagawa ko. Yung ganun. Kasi, hindi pa po natin napag-aralan yan noon. Kahit na ako po, nung hindi pa din po ako familiar sa ganito. Pag nagpapamassage ako, gayon lang. Okay, massage lang siya. Pero ngayon, pag minamassage po ako, sa isip ko lang, ginagawa niya tapotment. Ang galing. Ganon. So ang ginagawa niya naman ngayon sa akin, vibration. Parang ganon. So, pwede po natin gawin yon. You know, para lang po, alam niyo yung parang, let's make it internal. I-internalize po natin lahat. Hindi po etong aral-aral lang. Ganon. Let's make it like, you know, so passionate about this one. Okay? So, eto na. Visual assessment. Visual assessment is an appraisal tool using image, impressions on tissue, skin color, tone, and texture in relation to a person's health condition. Okay, visual assessment, for example, eto ang scenario. You are, magtitake na po kayo ng oral and practical exam. Ganon. Tapos, nasa loob na po kayo ng examination room. Nandun na po yung assessor, ganyan. Ngayon, meron po tayong model. Ano po yung model po? Yun yung pong client natin. We say model kasi siya po yung nandoon na object po siya po yung ating imamassage. Ano po? So once na, of course, pag nandun na po kayo, dapat alert po kayo. Kasi minsan, the assessors are testing you. Kung alam niyo po ba yung ginagawa ninyo. Okay? So once na, okay, pagpasok niyo, nakita niyo yung inyong client or yung model. Tapos may nakita kayong boils, no? Yung mga ano sa katawan niya. Which is actually sa atin pong napag-aralan is absolute contraindicated. Okay? So pag nakita po niyo, that is visual. Nakita niyo sa kanyang katawan. So pwede niyo pong sabihin si assessor, sir, hindi po natin pwedeng i-massage ang ating model. Kasi po, ito po yung kanyang condition. But you have to be very absolutely sure na alam niyo po yon. Kasi I heard po from Sir Benji in the past,
na meron po tayong estudyante na nag-take po ng oral practical examination. And he could correct me if I'm wrong, pero ano po, medyo tumagal po kasi di po ba kanya-kanyang ano yan, rooms, no? Ngayon, doon po sa ano niya, sa room po ng ano na yon ng ating estudyante, medyo tumagal. Hindi po siya nag-umpisa agad. So, yun pala, sinabi po niya sa assessor na, Sir, hindi po natin pwedeng i-massage yung ating model. Sabi niya, oh, bakit? Sabi niya, Sir, kasi repeatedly, chinek ko po yung kanyang BP. Eh, mataas po talaga. Which is, I think, above 200, ganun. So, which is, para sa kanya, it's going to be very ano po hindi lang po mag-endanger yung life ng ating model. Eh syempre pag model po yan hindi lang po siguro iisa or dalawa yung magmamasal sa kanya. Pero to make the long story short, naghanap po ng ibang model. Which is very ano po talaga no na kumbaga thankful po then yung assessor and even po yung ating model dahil hindi niya po alam na ganun na pala kataas yung kanyang blood pressure. Which is pag itinuloy yon, it could be fatal. Baka po may nangyari na sa kanya. Okay? So, yan mga kapatid ay Chas, dapat din. telepon be. Okay, wait na. Wait lang po. Okay, yan. So, yeah. So, dapat po tayo maging aware sa ganyan. And as what I have said, wag po tayong ma-overwhelm, wag po tayong masindak sa mga bagay-bagay na yan. Kasi as we go along, marami po tayong mapag-aaralan pa. Okay? So, that is only one of the examples na hindi po biro itong ating pagtitake po ng licensure examination. Okay? Yeah. Next, which is actually ang last na po sa atin pong sorry. Sa mga Vital definition of signs. terms, yes, is vital sign. Vital signs. Yes. Vital sign refers to the basic indications of body function, usually heartbeats per minute, the breath per minute, blood pressure, body temperature, and weight. So, yung mga vital signs na yan, pag-aaralan din po natin yan isa't isa. Okay, sasabihin din po namin sa inyo, what are the normal heartbeat per minute, what are the normal blood pressure, normal body temperature. Ayan, yung mga bagay-bagay na yan. Kasi, kasali din po yan. Okay, that is included in your practical examination. All right, now let's move on. Punta na po tayo sa 3 phases of massage therapy processes. Okay, process. Okay, meron po tayong 3 antas ng pagmamasahe na nakapagpapagaling. Ayan. So, nakalagay po dito. Ang unang-una po is pre-massage. Okay, pangalawa is the massage proper. And the last one is the post-massage. Okay. Sa pre-massage po, actually, ang una-una pong gagawin, ayan pagka pasok po natin sa examination room, okay, na nandoon na po yung ating assessor is, okay, so we have to act confidently. Kailangan po talaga yon ha. Hindi yung pagpasok pa lang akin, nahulog na yung pen. Ayun, nahulog na yung ano. So, ibig sabihin, nag-rattle na kayo. Alam na kaagad ng assessor na, oops, teka, mukhang ano to hindi confident to Paano pa kayo yan magtatap? Oh, pagpasok nyo pa lang, nahulugan na kayo. Alright. Ayan. So, kailangan, before tayo pumasok, of course, pray muna. Lord, papasa. Ganyan. Tapos, ayan, check mo natin lahat ng ating mga paraphernalia.
Okay. Ano po yung mga paraphernalia? Kasi minsan pag sinabi ng paraphernalia, uy, hala, mukhang delikado yan. Di po ba? Kasi yung lagi nating naririnig o sa news o na ano natin sa TV, ganyan. Pero pagdating po sa massage therapy, pag sinabi po nating paraphernalia, yan po yung mga kagamitan natin sa massage. Okay? And what are the examples of those? Yung po yung Langis. lotions, yung mga lotion po Lotion. natin, yan yung um, ano pa to? Yung alcohol. Toothpaste. Yeah, yung Oil. alcohol. Yan, yung mga paraphernalia. Alcohol. Yung pong dinadala natin. Okay? Para po mag-perform tayo ng ating 5 basic strokes of massage. Ayan. So, pagpasok, confident, syempre, from outside yan. Okay? So, sabihin ka agad, good morning, sir, or good morning, ma'am. Ako po si examiner number 001. Ako po ay nandito para po sa aking oral and practical examination. O, nakangiti pa yan ha. So sabihin ng assessor, uy, mukhang pwedeng magtop 1 to ha. Okay. Ah, Okay, tapos, eto po pala, sir, ma'am, ang aking pong papers. So, ibibigay nyo kasi, may ibibigay po kayo doon na paper para po sa document para po sa ating assessor. Ayan, so kukunin niya. Okay. Pagkatapos, actually, yeah. So probably I will be ahead of our manual here. Okay. So nakalagay po pala dito, yeah. Kasi sa pagdating po sa pre-massage, okay, it says here, this consists of two main activities conducted prior to a massage application. Okay, before po tayo mag-pre-massage, nakalagay po kasi sa manual na papasukin muna yung patient, tapos i-assess muna siya before po natin aayusin o ipiprepare po yung ating yung bed for massage. Pero, ang napansin ko po, which na pwede po nating itanong later kay Sir Benji, na pag after po natin i-hand yung ating pong document sa ating pong assessor, ay itatanong po natin, Sir, pwede ko na po bang ayusin o pwede ko na po bang i-prepare yun pong massage table? Okay? Or massage bed, sorry. Ayan. So, yes, go ahead. So, yun na, i-prepare nyo na po yung linen. Tuturuan po namin kayo, wag po kayong mag-alala. Okay, lalagay po natin yung linen at saka po yung mga towels na gagamitin, which are, actually, I believe there are two. So, ilagay po natin yung towels and then ilagay din po natin doon yung ating pong alcohol, yung mga gagamitin, yung oil, yun po, lalagay po doon din sa massage bed. Okay. Ngayon, kapag na-prepare mo na yan, sasabihin sa assessor, Sir, na-prepare ko na po ang massage bed. Pwede ko na po bang papasukin ang aking client? Ayan. So, okay, pag sinabi niyang go ahead, so pwede mo nang i-assist yung client papasok. Okay. And then, yun naman sasabihin mo, good morning, ma'am. Welcome to our spa. Ayan. And maupo po kayo. Ayan. So, paupuin natin yung ating client. Ganyan. While the assessor is looking. And eto pa po pala. Ayan. Minsan, ang mga assessors po kasi minsan nanininda. Sa totoo lang po. Yun. Yung minsan parang ito po according lang po ito sa mga yung pong sinishare po sa amin ng mga nakatapos na pong mag-exam. Yung iba po daw na assessors, pagtingin agad ganun talagang masyadong masyadong strict ganyan. Or may iba namang assessor na pagpasok mo wala, babasa-basa lang sila, parang hindi kayo nakikita, ganon. Yan. So, kahit na po, ano po yung magiging situation po or condition for that matter, nung ating assessor, wag po tayong masisinda. Okay? Patuloy lang po tayo so kung ano po yung dapat nating gawin. Okay? Ayan. So, kasi minsan,
Pag halimbawang pagpasok nyo, talagang wow, so confident kayo. Yeah. So, pag ganyan na confident po ang dating ninyo, sigurado po yan talagang maghihigpit po ang ang assessor sa inyo. Bakit? Kasi sabihin nyo, oops, pwede itong maging top notcher Okay? Sige nga, try ko nga. O, syempre, paano niya ngayon magigauge kung pwede kang maging top notcher or kung papasa ka? Syempre, magtatanong siya. Marami siyang magtatanong sa'yo o mga side questions kung baga. So, be ready for that one. Okay? Pero, kapag sa una pa lang, ayun, nahulog na yung inyong alcohol, wala. Parang sasabihin ng nako, sandali lang, hindi yata ready to, tinakabahan to Yung parang ganon. So, yun. So, whatever, wag po tayo magpapa-apekto sa ating pong mga assessors kasi minsan sinapsycho lang po kayo. Okay? For as long as you know what you're doing, alam niyo kung ano yung inyong ginagawa, alam niyo kung ano yung gagawin, dahil you keep on repeating it all over again. Yun lang po actually ang isang masasabi ko po na tips sa inyo para po maging bihasa po kayo is paulit-ulit nyo pong gawin. Kahit na mag-isa lang po kayo sa kwarto, ganyan. Okay. Yung ano nyo po, i-practice nyo po. Kunyari, papasok kayo. Wala namang tao sa bedroom ninyo. Sabihin nyo, good morning, sir. Ako po, si ganon. Andito po ako para mag-take ng... Alam niyo yun yung parang second nature na lang sa inyo na pagdating ng exam, because ginagawa ninyo yun like always, hindi lang araw-araw, gano'n, pinapractice ninyo yun, wala na lang, parang second nature na sa inyo na pagpasok ninyo, parang mani-mani na lang, no? Ganyan, na eto na pala. So, hindi na kayo talagang kakabahan. Kakabahan lang naman kayo talaga actually mga kapatid, kapag kahit kayo alam ninyo sa sarili ninyo na hindi talaga kayo nag-effort. Yun, na hindi talaga kayo, okay, na hindi talaga kayo na gumawa ng paraan, to make it like to the best of your ability para you will pass the exam. Ayan. So, okay, so pag andyan na yung tumove on nga pala yung inyong client. So, nakaupo na siya. Ayan, so sabihin niyo po, good morning ma'am, ganun. Ma'am, bakit po pala kayo napunta sa aming spa? Okay? So, dapat yung kahit na yung tone of voice natin, alam mo yun, yung nakaka-encourage. Di po ba? Huwag tayo yung parang, ma'am, ano bakit po kayo nandito? Para naman tayo ano niya, no, yung para nasa NBI. Hindi po. Yun yung parang encouraging. Ma, bakit po kayo napunta dito sa ating spa? Tapos sabihin, kasi parang sakit kasi ng likod ko, yung gano'n. Ganun po ba? Ma'am, kailan niyo po ba unang naramdaman yan? Di ba? Nung isang araw pa eh. Okay, ma'am. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Yung mga ganung mga side questions, so pwede yun. No, to build rapport. No, para makita din ng assessor na hindi lang kayo basta-basta na okay, so okay, ma'am, ito po yung mga vital signs ninyo. Okay, hindi. So, kumbaga, you're building a relationship, no? Patient and massage therapist na relationship. Ganyan. Okay, ganun po ba? Hindi daw siya nagpa-doktor. O sige ma'am, kukuhanan ko po kayo ng vital signs para po malaman natin if you are indicated or contraindicated for massage. Okay, so gamitin natin yung mga term na yan, yung natutunan natin, di ba? Para wow, ang galing ni massage therapist ko. Hindi lang siya maganda, kundi magaling pa. Okay, ayan. So, yun po, dito na po yung ating pre-massage. Okay? Ang pre-massage po natin, it consists of client assessment and, ayan, and preparation. Okay, so dito po sa manual natin, nauna po yung client assessment. Pero, sa ano po yata, sa ating exam, una po yung preparation.
So preparation, it prepares the venue and paraphernalia for massage. Okay, while the client prepares himself or herself for the massage proper. So una po natin prepare, na, natakal na po natin yan kanina. Tapos po, yun po ang client assessment na. The therapist shall interview the client in order to understand his or her therapeutic needs and requests. This includes the identification of contraindications, okay, taking the client's vital signs, and formulating a massage plan. This assessment shall be recorded in written sub forms. Oh, ito po yung sinabi ko kanina. Ayan. So, kaya po natin kinukuha din po yung vital signs ng ating client para po ma-assess natin kung is our client indicated or contraindicated to massage. At pag meron po siyang sinabi na dito masakit, makaka-formulate po tayo ng massage plan. Kung ano po yung best na strokes para po sa ating client. Ayan. And lahat po ng yon, actually po, sinusulat po natin doon sa form. Alright? Now, let's move on. Okay. So, draping. Okay. Okay, draping. Pag sinabi po natin draping, yun po yun, di po ba pagmamassage tayo, kino-cover po natin yung ating client. Okay, so why do we need draping? It says here that draping is the process of using linens to keep a client covered while performing a massage. Tapos meron po dito, we have actually three types po of draping. Okay, meron po tayong diaper draping, we have top cover, and we have full sheets draping. Ayan. So, there are two items na pwede po natin gamitin sa draping natin. Yun po yung sheets o kumot. Pwede din po yung towels or tuwalya. Ayan. So, um, hindi po natin masyadong bigyan pansin po muna kung what are the differences of the three drapings. Ano po? Let's move on. Wait lang po. Ayan. So actually po, doon sa pre-massage, okay, itatakal po ni Sir Benji yung application of therapeutic massage. Okay, kasi marami po yun eh. Yun po yung, which is actually very important po ito kasi dito po natin malalaman kung ano po ang mga strokes na nararapat po natin na ibigay o sa atin or include po natin sa ating massage plan. Okay? So, meron po dito yung mga complaints ng ating mga clients, list of complaints. Tapos, nandito rin po kung ano po yung mga different kinds of massage na pwede po natin i-apply sa kanila. Ayan. Let's move on. Punta na po tayo sa second po. Ayan. Oh, number 2 po is massage proper. The first one is pre-massage. And then the second one, hi Sir Benji. Hi, Doc Weng. Okay, bigyan natin ng 3 bagsak si Doc Weng. Dagdagan natin ng maraming bagsak. Okay. Talagang surprise 'yun na surprise tasking natin kay Dr. Weng kasi binigla ko lang siya kanina. Sabi ko, Doc, andito pa kami ngayon sa bumalik kami sa hospital. Dinala ko yung ating ina para sa karagdagang laboratory test. Kaya ayun,
Magaling na magaling naman ang ano niya, no? Kasi kahit nawala sang slides, yung iba nakita ko nagme-message, Doc, nasaan yung slide? Hinahanap nila yung slide. Pasensya na po kayo kasi yun nga, hindi naman siya nakaprogram na magturo ngayon. Kaya yun lang, no? Kasi we already have mga 5 minutes left na tayo. Yun nga, mabuti naman na-discuss. Tama-tama naman po yun. Yun naman talaga yung ano, yung kalakaran doon sa DOS Oral Practical Examination. Ano po? Kaya idagdag ko lang po na before you would be allowed to take the oral practical examination, kailangan ipasa nyo yung written examination. Ayun po yun, no? Kaya kung kayo po ay hindi po pumasa, by the way, ganito po yan eh. Pag kayo po kumuha ng written exam, kasi ngayon, mabilis na po yung result, no? Lumalabas na siya a day after. Tomorrow, kunwari, ngayon ang exam, tomorrow, lalabas na yung list of people. Hindi po nila pinapublish yung hindi pumasa. Ipinapublish lang po nila kung sino-sino po yung nakaschedule na mag-oral practical examination. So, ganun po yung, yun po yung bantayan nyo po. Pagka wala yung pangalan nyo po, doon sa may schedule na oral practical examination, that means hindi po kayo kasama doon or hindi kayo pumasa sa written. Ganun lang po kasimple yun, no? Ganun lang po kasimple. Pero maganda po yung pagka-explain ni Doc Weng kasi talagang himay na himay niya, no? Himay na himay niya. Tulad ng nabanggit niya kanina, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan doon sa three stages, no? Stages of massage or three phases of massage. The pre-massage, massage proper, and the post-massage. And then dagdag ko lang po yung sinabi niya, halatang halata po ng assessor kapag pumasok kayo sa examination room na hindi kayo prepared. Ayun. Ulitin ko po, no? Kaya nga sabi nga kahit na isang isang kilometro ang layo mo, kapag tinitigan ka ng assessor na hindi ka handa, mahalata niya. Bakit po? Kasi tulad nung illustration kanina, pagka ang kamay mo, doon pa lang, pag-abot pa lang ng papel, nanginginig na siya. Nung ganun pa lang, no? O yan. Tapos, hindi mo alam kung saan nakatingin. Minsan nakatingin sa sahig, minsan nakatingin sa kabilang dingding, sa kabila, or minsan sa kesame. No? So, ibig sabihin nun, talagang medyo may pagkabalisa. Kaya, yun, tama ng tulad ng binanggit kanina, kailangan talaga paulit-ulit nating papraktisin, no? At sasanayin yung ating sarili. Ngayon, kung mapapansin ninyo, yun nga, napansin ko yung na-mention kanina ni Doc Weng na may kunting discrepancy doon sa arrangement kasi parang nauna, di ba? Nauna yung consultation, Doc Weng, no? And then baka saka yung preparation. Actually, sa actual yon, mauuna yung preparation, no? Bago magkukuha ng vital signs taking nung actual na documentation through the SOAP nung subjective objective assessment and plan na form. Okay? So, yun lang po. Let's reverse that one that we can see doon sa manual kasi talagang unahin muna. Kailangan ayusin yung i-prepare yung massage table and by the way, you don't call it massage bed ha kasi yun no. Pagka dating sa exam, dapat very sigurado kayo sa mga terms na ginagamit natin. Huwag niyong gagamitin yung term na massage bed kundi ito ay massage table. Nandoon kayo magde-demo, doon kayo magpe-perform. Okay, so ganun po 'yon. Yung ginagawa po namin ngayon, yung ginagawa namin ni Doc Wing ngayon, ino-orient pa lang namin kayo regarding doon sa mga theoretical side and then we will have time na gawin naman po natin yung doon sa hands-on, no? Although naka-online tayo, ipapakita namin sa inyo or maybe we could use the videos of our earlier students and then panoorin natin kung paano nila piniperform. Okay? And then eventually, gagawa din kayo ng inyong spiel. Pag sinabing spiel, yung inyong script, no? Kanong sasabihin ninyo sa harapan ng assessor. Okay? Halimbawa, tulad na sabi kanina, good morning sir, ako po si examinee. Hindi, bago pala muna yon, kakatok ka muna sa pintuan. Okay? And then, you wait for a cue coming for your assessor. Pag sinabi ng assessor, come in. Ibig sabihin, no, sige, pasok ka na, no? Pero, kailangan kompleto na. Andun na yung, of course, nakaayos ka na, yung scrub suit mo, and then yung iyong mga paraphernalia, yung mga gamit, no, bit-bit mo na yon. And then, of course, yung exam permit, no? And then, pag sinabi ng assessor, come in, that means, yan, it's a cue for you to go inside the room
It's either kurtina yan or minsan naman talagang room siya na may pintuan, doon kay kakatok. And then, yon. So pagpasok ninyo, yun yung sinasabi natin na o nabanggit kanina na kailangan ano ka no, na maganda yung tayo mo, very confident, and then yung iyong pagsasalita is ano po, no, modulated, no? Good morning, sir. Yung gano'n, no? Hinga na malalim. Good morning, sir. Yung gano'n, no? Hindi yung parang pinipiyok yung leeg, no? Good morning, sir. Yung gano'n. Okay. So, ang tawag doon is projection. Di ba, Doc Weng? Kailangan ang projection mo talagang, yes, ito, this is the day. Yung gano'n, no? Talagang, good morning, sir. Yan, okay? Ako po, si examinee number 001. Andito po ang aking examination permit. Ayan, okay? Manginginig ka pero kunti lang, no? Kasi kung hindi ka handang-handa, talagang yung nginig mo, hindi mo malaman kung saan anong gagawin ng papel sa iyo no? Pero pagka sanay ka na practice mo na ng matagal, okay? Yung gano'n na 'yon. Okay, I'm here to take the oral practical examination. Ito po ang aking ayan, ang panghuli po. Ito po ang aking examination permit. Ayan. And then, tulad na banggit kanina, antayin mong sabihin sa iyo, go ahead. And then you ask permission. Sasabihin mo, maaari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasahe? And then you're pointing your hand towards the massage table. And doon mo na, no? Maliksi mong gagawin, no? Hindi yung pakupat-kupat, no? Hindi yung pa-sexy-sexy. Dapat maliksi, no? Kasi professional, di ba? So maliksi yung pag-aaris mo ng massage table. And then once naayos mo na yung massage table, then saka mo sasabihin sa assessor, tingnan mo siya uli, and then sabihin mo, maaari ko na bang, hindi, naayos ko na po ang kagamitan sa pagmamasahe, maaari ko na bang papasukin ang aking client. Okay, ganun po yun, no? Sometimes you might use the term model or for client, yung ganun. Okay? And then yung client naman, papasok na po siya, is either naka-robe po siya, pero wag kayo magpapasok ng client na hindi pa nakabihis. Okay? Kasi sa ngayon kasi ang nangyayari nung nakalipas na examination, kayo ang magdadala ng inyong model. Kayo ang magdadala. Hindi po tulad nung araw na mga nakalipas na mga taon, ang magdadala ang DOH ang magre-ready ng model. Kaya meron silang dagdag na 500 na singil para sa mga model daw, no? Yung ganon. Ngayon hindi na po. Kayo magdadala. Kaya sabi ko nga medyo mapalad kayo, no? Kasi pwede na kayo mag-uusap kung kunwari yung classmate mo letter Z, no? Tapos nauna yung letter A, no? Makikita mo kasi 'yun eh. So ibig sabihin huli pa siyang mag-exam. Pwede siya maging model. Okay ba 'yon? Hindi naman bawal po 'yun eh. Pero disadvantage lang doon sa nauna kasi wala siyang susundan. Pero yung ginawa niya model, mapapanood niya lahat ng nangyayari. Okay? Sabi nga ng iba the best way and the one way to overcome fear is to know the unknown. Yung hindi mo alam, nalalaman mo. Pagka nakapasok ka, ikaw yung model, nakikita mo na yung nangyayari. Ayan. Tapos pag ikaw yung model, dapat friendly ka doon sa iyong kaibigan na assess, na examinee, no? Pag tinanong, "Sir, kumusta po yung masahe?" Talagang ganun ka, no? Ang ngiti mo talagang, "Yes, masarap." Ganun po 'yan. Anyway, so ganun po. Pagkatapos po noon, kunan mo ng vital signs which we will be talking later on, no? Pag-usapan na natin, nagsimula lang si Doc Weng ng Papyaw, pag-usapan na natin yung mga ganong mga bagay. Kaya yun, maraming maraming salamat Doc Weng. Our time check now, it's 1:03 at wala na tayong panahon at tayo ay ako personally nagpapasalamat din sa Panginoon kasi okay naman po yung aming pong lakad ng aming ina kanina, and then we'll be having more tests by tomorrow, and hopefully magkakaroon na po siya ng evaluation coming from the physician himself or herself kasi babae po yung physician. So ganun lang po yun. Tuloy po tayo sa alap po natin. And then kung may mga problema po kayo, napansin ko po kanina yung sa inyong quiz, yung unit test ninyo, there were some were saying earlier on na nahirapan, pero yung nga po, normally ang challenge po kapag ang gamit po ninyo na browser ay hindi Google Chrome, no? Chrome, Chrome. Pag hindi po 'yun gamit nyo, hirap kayong pumasok sa website, lalo na sa ating quiz. No? So kaya pagka ganun po, kasi it seems naman, I think majority naman, no? Majority naman sa inyo ay nakapag-take ng quiz. Yun po. Doon lang po kayo, no? Pag hirap kayo, lumabas lang kayo sa inyong
browser, kung ano man yung browser sa cellphone nyo, then you try to use Google Chrome. Okay? And then yun po. Ayun. So far wala naman yatang problema, no? Wala naman naging problema doon sa inyong quiz. Do we have any problem? Wala naman. Rose, okay na tayo? Okay yung inyong ano kanina? Ayan, si Eva J, nag-okay na po siya. Thumbs up. What about the others? Okay naman, okay naman. Sige po. So, Ako sir, ayun hindi po. pa ako And then naka-exam. you let me know kung hindi kayo nakatanggap po ng email kasi what we did, I tried to tweak yung ano, yung ating quiz na once you actually ang term doon pagka may pumasa ka, ipapadalan ka ng ano, papadalan ka ng ating application ng email. So malalaman mo lahat 'yon, no? Lalabas po yung lahat ng quiz na for the day. And kaya binabaan ko yung ano, yung passing score kasi pagka hindi ka pumasa sa passing score, magtatampo yung ano, magtatampo si Quizmaster, hindi siya magpapadala sa ng email. Guys, wala yung popcorn. Ganun yun. Pero binaba ko po, huwag kayong mag-alala, no? Halos lahat po siguro kasi binaba ko ng maigi yung ano, yung passing score. I think it was 10%, no? And then expect nyo, tingnan nyo po, silipin nyo po sa inyong email address. I hope you use the active and valid email address kasi papadalang kayo ng quizmaster ng result even with the wrong and the right answers ng ano ng quiz natin for the day. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat. Kinukumusta po namin yung ating mga estudyante na mga from Davao and from Jensa na mga partially blind. I hope you're coping well. Kung may mga concern Sir kayo, kung Benji, medyo hirap-hirap kayo, yeah, Doc Weng, may sasabihin ka, Doc tanong Weng? lang daw po, meron po kasi nagtatanong, paano daw po yung mga hindi daw po nakatake ng unit test kanina? Yung mga hindi nakapag-take, I'm sorry ko po kasi ang ano po natin, pag Ah, na-program na po natin kasi yung quiz ng for the day ng 11 to 12, ano na po yun, no? Naka-fix na po siya. Hindi siya madaling ibalik, no? Unless magkakaroon naman ng panibagong set. Kasi mga hmm. medyo madugo po ng konti yung pagtitweak natin ng ano ng ating quizzes. Kaya ganoon na lang po. Basta sikapin nyo lang po na ano na kasi kaya nga ginagawa natin na 1 hour yung quiz of 50 para magawa nyo ng paraan. Okay? Unless kung may mga emergency naman kayo, medyo hindi na namin po mahirapan na po tayong ibalik po yung kasi tapos na po yung ating unit test. Abangan na lang po niyo sa susunod na unit test. Ganun na lang po yung ating sistema or probably medyo habaan natin yung examination period. Pero I am sometimes tempted na ano, anyway, asahan nyo po pagka ngayon wala po akong time element, no, wala po tayong time pressure, hindi po tayo nagbibigay ng ano kasi minsan nandun sa system na pwede nating lagyan ng time element, no, para talaga ma-determine natin yung accuracy ng mga sagot ng mga estudyante. Pero sa ngayon wala pong gano'n, no? Sikapin nyo lang po na pumasok talaga. Kaya kung hirap talaga kayo, kung if and when we notice na majority naman na may problema, pwede naman nating i-reset, no? Ibig sabihin babaguhin naman natin yung ano, yung lahat ng system na 'yon para makapag-quiz lahat. Pero kung majority, ang gawin niyo na lang makipag-usap na lang kayo sa mga classmates niyo na nakapag-take at nakatumanggap ng email and then doon na lang kayo mag-compare ng notes doon sa mga tinanong doon sa inyong unit test. Okay? Doc, okay na tayo, Doc? Doc Yes Weng? po, Sir Benji. Thank So, you po. okay. So maraming salamat and God bless. At see you again tomorrow. Tuloy tayo sa ating aralin by tomorrow and then continue studying. Your manual, some of you, yung mga manuals, abang-abangan nyo na po. And we still waiting for the books coming from UP Diliman na in order po natin para maibigay na namin sa inyo yung inyong mga libro na free manual po. Ang hindi pa po nakapagpadala po ng inyong pong pang LBC na 300, please paki-ano nyo na po, send nyo na po sa ating GCash, nandun naman sa group chat po yon para ano po natin. But again, as I said, first come first serve, kung sino po yung nakita ko po na una po nag-request, then sila po yung una nating papadalhan. Okay, so maraming salamat. God bless. God Arigato. bless. See you Thank you tomorrow. po. Thank Thank you, you Doc everyone. Weng. Salamat sa lahat. Thank you. Bye. God bless. God bless.